May mga pagkakataon talaga na kailangan nating mamili. Pamilya nga ba o ang ating pangarap? Ngunit para sa atin, ano nga ba ang mas matimbang? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng buhay ng babaeng si Kathleen. Namuhay si Kathleen sa isang pangkaraniwang komunidad sa probinsya na kung saan iba't ibang uri ng estado sa buhay ng tao ang mga nakatira sa lugar na ito. Maraming mga kapos sa buhay gaya nila Kathleen. Pero marami din naman ang mga nakakaangat sa buhay na kung saan ang buhay na ito ang pinapangarap ni Kathleen. Kasalukuyang nakatira si Kathleen sa bahay ng kanyang lola. Magmula noong musmus na bata pa lamang siya, ay lola na nga niya ang naging kasangga niya sa buhay. Dahil matagal na nga rin siyang ulila sa kanyang mga magulang. Maagang binawi ng Panginoon ang buhay ng kanyang nanay. Pero sa naging kalagayan naman ng kanyang tatay, ay ito ang nagsilbing matinding motibasyon sa kanya para magkaroon ng matayog na pangarap. Hanggang ngayon, ay malinaw pa rin sa mga alaala ni Kathleen kung paano biglang nawalay sa kanyang piling ang kanyang tatay. Isang umaga noon, bigla na lang dinampot ng mga pulis ang kanyang tatay dahil napagbintangan nga itong magnanakaw. At mula noon, ay matagal nga itong nakulong hanggang sa nagkaroon na rin ito ng karamdaman sa kulungan. At doon na nga rin ito binawian ng buhay. Napakasakit para kay Kathleen nang sinapit ng kanyang tatay. Kaya sa tuwing naaalala niya ito, ay napapapikit na lang siya sa sobrang sakit. Bakit kasi hindi patas ang mundong ito? Kung may pera lang kami noon, baka naipagtanggol pa namin si tatay. Tay, patawad kung wala kami nagawa noon para iligtas ka. Pero hayaan mo, darating din ang panahon na papabor din sa atin ang lahat. Ang mga salitang ito na lamang ang nasasabi ni Kathleen habang siya ay nag-aaral. Ngayong nag-aaral pa lamang si Kathleen sa sekundarya, ay buo na ang kanyang loob na ipaglaban ng kanyang pangarap na maging abogado. Para sa kanya, hindi na nga siya makakapayag pang muli na maapi ng ibang tao ang kanilang pamilya habang sila ay walang kalaban-laban. Habang nagmumuni-muni si Kathleen, ay bigla namang sumulpot ang kanyang lola. Nakakauwi lamang mula sa trabaho nito bilang katulong. Kahit may edad na nga rin ng kanyang lola, ay patuloy pa nga rin itong nagsisikap para mapag-aral siya. O apo, nasa labas pa lang ako ay naririnig na kita ha. Mukhang kinakausap mo na naman ng sarili mo. Mahirap yan apo, baka napapano ka na. Biro ng kanyang lola Mila. Ikaw naman lola, pinagmumukha mo na naman ako may sakit sa pag-iisip eh. Pinapaalala ko lang naman po sa sarili ko ang mga pangarap ko na kailangan kong tuparin. Ang pagiging abogado ba apo? Magandang pangarap nga yan. Dahil kahit sino naman, kapag nalaman nila na abogado ka, siguradong rerespetuhin ka nila. Pero Kathleen, hindi naman sa wala akong bilib sa'yo. Sa tingin mo ba, posible talaga mangyari yan? Lalo na sa kalagayan natin ngayon apo. Ang pag-aabogado ay hindi biro. Hindi lang sipag sa pag-aaral ang kinakailangan. Dahil higit na mas kailangan dito ang pinansyal. Sobrang mahalaga ang pera sa pag-aabogasya. Alam ko naman po yan lola. Pero naniniwala pa rin po ako sa kasabihang God will provide. Gagawin ko po ang lahat para to pa rin to. Pangako ko po ito kay tatay. Kaya gagawin ko ang lahat para mangyari yan. Kahit ano pa po ang mangyari, hindi ako makakapayag na may makakapigil sa akin. Tama yan apo. Basta hanggang sa makakaya ko, Kathleen. Hindi ako titigil para suportahan ka. Nandito lang palagi si lola para sa'yo ha. Tandaan mo yan. Sambit ng kanyang lola, sabay himas sa mga buhok ni Kathleen. Aminado naman si Kathleen
na may katotohanan talaga ang mga sinasabi ng kanyang lola. Pero para sa kanya, mas nangingibabaw pa nga rin ang tapang na harapin ang lahat para sa kanyang ambisyon. Hindi nagtagal, nakapagtapos na rin si Kathleen sa high school na may mataas na karangalan. Pero sa pagtatapos na ito, dito na nga rin nagsimula ang una niyang pangamba. Kasabay kasi ng kanyang pagtatapos, doon naman nagkaroon ng karamdaman ng kanyang lola na kung saan biglang naudlot ang plano niyang makapagpatuloy sa kolehiyo. Ang mga naipon ng kanyang lola para saan sa pagkukolehiyo ni Kathleen naubos na nga rin sa pagpapagamot ng kanyang lola na hindi nagtagal pumanaw na rin. Simula noong mawala na rin ang lola ni Kathleen para siyang pinagsakluban ng langit at lupa sa sobrang kalungkutan. Paano na ako ngayon? Maaga na nga ako naulila. Tapos ngayon, pati si lola kinuha pa sa akin. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kung noon, si Kathleen ay isang dalaga na puno ng pag-asa sa buhay. Ngayon naman, para bang unti-unti na nga rin siyang lumulubog dahil sa mga pangamba na hindi niya maiwasan. Para maisalba ang bawat araw niya, namasukan muna si Kathleen bilang waitress sa isang restaurant sa bayan nila. Madami nga talaga ang hinayang sa naging kapalaran niya ngayon dahil alam nga rin ng karamihan na matalino talaga siya sa bawat pagbati niya ng magandang araw po, sa bawat pag-abot ng menu at pagliligpit ng mga kalat. Iniipon niya ang lakas at pag-asa sa bawat araw. Palagi na nga lamang niyang iniisip, pansamantala lang ito. Makakaipon din ako. Kakayanin ko to. Makakabalik ulit ako sa pag-aaral. Isang araw, habang pagod na pagod siya nagliligpit ng mga mesa, napansin niya ang isa sa mga waiter na si Aldrin. May hawak nga itong tray na puno ng baso at pagkain. Pero sa kabila ng bigat, nagawa pa nga rin itong umiti sa kanya. Kathleen, kailangan mo ba ng tulong? Tanong ni Aldrin at baka sa muka ang pagmamalasakit. Napatingin si Kathleen. Napapunas ng pawis sa kanyang noo. Kaya ko pa naman to. Pero salamat. Ngunit hindi nga rin nakinig si Aldrin. Matapos nga niyang iserve ang mga dala niyang pagkain, tumabi nga ito kay Kathleen at kusa itong tumulong sa kanya. Alam mo, hindi mo kailangang suluhin ang mundo. Nakangiting sabi ni Aldrin habang magaan na inaayos ang mga kalat. Napangiti nga rin si Kathleen kahit pagod. Wala sanay na rin ako mag-isa. Mula noon, tila naging normal na rin kay Aldrin ang bantayan si Kathleen. Sa tuwing nahihirapan si Kathleen sa kanyang trabaho, nandyan si Aldrin para alalayan siya. Sa bawat mabigat na hakbang ni Kathleen, parati nga rin siyang mayroong naririnig ng mga salitang nagpapagaan ng kanyang loob. Kahit mahirap, Kathleen, may maganda mangyayari sa atin balang araw. Sabi ni Aldrin habang nakaupo sila sa labas ng restaurant sa oras ng kanilang break. Oo nga, gusto ko kasing maging abogado. Pangarap ko yun. Tutuparin ko yun para sa tatay ko. Sagot ni Kathleen. At ikaw, pangarap mo rin ba yun? O ginagawa mo lang yun para sa ibang tao? Tanong ni Aldrin habang nakatitig sa kanya. Hindi agad nakasagot si Kathleen. Tumingala siya. Pinakikiramdaman ang lamig ng hangin sa kanyang balat. Oo, pangarap ko rin to. Pero para sa kanila, gagawin ko ang lahat para maabot to. Gusto kong makatulong sa mga tulad nating nahihirapan sa buhay. Ayoko nang mayroong matulad sa amin. Naaapi ng walang kalaban-laban. Pero Kathleen, naniniwala ako sa'yo. Kaya mo yan. Nandito lang ako. Seryoso namang sagot ni Aldrin. Ilang buwan nang lumipas
at lalo naging malapit sila Kathleen at Aldrin. Sa bawat hirap at tagumpay sa trabaho, naging magkasama sila. Sa bawat luha ni Kathleen, sa mga gabi ng pagod at pangungulila, nandoon si Aldrin para iparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Hanggang sa hindi na nga rin nila namamalayan, ang paglalapit ng kanilang mga puso ay nauwi sa isang relasyon. Hindi magarbo, hindi ingrande, pero totoo at puno ng pag-asa ang kanilang relasyon. Minsan, habang naglalakad sila pa uwi mula sa trabaho, pinisil ni Aldrin ang kamay ni Kathleen. "Kahit saan ka mapunta, Kathleen, susundan kita. Hindi ako mawawala sa tabi mo," bulong ni Aldrin. Napangiti naman si Kathleen. "Kahit abutin ako ng siyam-siyam sa pangarap ko, maghihintay ka pa rin?" "Oo naman, sigurado yan. Kahit sa buwan pa tayo makarating, nandoon pa rin ako," sagot ni Aldrin habang tinuturo ang buwan. Dahil kay Aldrin, muling nabuo ang pag-asa sa puso ni Kathleen. Pakiramdam niya, hindi na nga siya nag-iisa sa laban ng kanyang buhay. Hindi na nga siya takot na humarap sa bawat bukas. Pero tulad ng lahat ng kwento ng pagmamahalan, dumating ang isang pagsubok na hindi nga rin nila inaasahan. Magmula noong maging magkarelasyon si Aldrin at Kathleen, nagsama na nga sila sa iisang apartment. Isang umaga, habang nagluluto si Kathleen sa maliit nilang inuupahang kwarto, bigla siya nakaramdam ng matinding hilo. Napaupo na nga lamang siya sa sahig. Pinilit niyang igalaw ang kanyang sarili. Pero wala. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Mabuti na nga lamang din ay biglang dumating si Aldrin. At noong makita siya nito, ay napatakbo nga ito sa kanya. "Kathleen, ano nangyayari sa'yo?" Balisan nitong tanong. Hindi makapagsalita si Kathleen. Dali-dali siyang dinala ni Aldrin sa pinakamalapit na klinika. Matapos ang ilang pagsusuri, lumabas na nga rin ang resulta. "Normal lang naman to, iha. Kailangan mo lang talaga ng pahinga. O baka hindi mo alam, buntis ka, iha," sambit ng doktor. Parang binagsakan ng mundo si Kathleen. Napakapit siya sa upuan. Si Aldrin naman ay hindi makapaniwala. Pero nakita ni Kathleen ang pag-aalala at pangako sa mga mata nito. "Aldrin, anong gagawin natin?" Mahina niyang tanong kay Aldrin habang nasa labas sila ng klinika. Hinawakan naman ni Aldrin ang kanyang kamay. "Huwag maglala, Kathleen. Hindi kita iiwan. Kain natin to." Pero sa kabila ng mga salita ni Aldrin, hindi pa rin maalis sa isipan ni Kathleen ang kanyang mga pangarap. Paano na nga ba ang kanyang pangarap na maging abogado? Paano na ang kanyang pag-aaral? Magmula noong mapag-alaman nila na nagdadalang tao si Kathleen, ginawa ni Aldrin ang lahat para alagaan siya. Tumigil na si Kathleen sa pagiging waitress. At ngayon, mag-isa na nga lamang si Aldrin na kumakayod para sa kanilang magiging pamilya. Si Kathleen naman, kahit nahihirapan, pinilit pa nga rin niya maging matatag para sa bagong buhay na dumarating. Madalas silang mag-usap sa gabi bago matulog. "Huwag ka na mag-alala, Kathleen. Pangako, makakabalik ka pa rin sa pag-aaral. Mag-iipon lang muna tayo." "Pero Aldrin naman, paano kung hindi ko nakayanin? Baka hindi ko na maabot ang pangarap ko." Nangingilid ang luha ni Kathleen. "Kathleen, niwala ka. Hindi natin kailangang isuko ang lahat. Maghihintay tayo ng tamang panahon. Babalik ka sa pag-aaral. Sasamahan kita at susuportahan." Niyakap ni Kathleen si Aldrin ng mahigpit. Lumipas pa nga ang ilang buwan at dumating na rin ang araw na nanganak na si Kathleen. Isang malusog na batang lalaki.
Pinangalanan nga nila itong Migo. Isang sagisag ng pag-asa at bagong simula. Habang yakap ni Kathleen ang kanyang munting anak, umagos ang luha sa kanyang mga mata. Masayang masaya siya. Pero sa sulok pa nga rin ng kanyang puso, nandoon pa nga rin ang isang matinding pangamba. Makakaya ko pa bang abutin ang pangarap ko bilang isang abogado kahit may anak na ako? Hindi niya alam kung kailan. Pero isa lamang ang tiyak niya. Hindi niya kayang mawala sa mundong ito na wala sa kanyang mga kamay ang kanyang mga pangarap. Kahit gaano kahirap, kahit gaano katagal ay lalaban pa rin siya. Minsan, habang inaalagaan niya si Migo, kinakausap pa rin siya ni Aldrin tungkol sa kanyang mga pangarap. Aldrin, gusto ko pa rin talaga makabalik sa pag-aaral. Mahinang wika niya. Tumingin si Aldrin sa kanya. Punong-puno ng pag-unawa ang mga mata. Alam ko naman yung Kathleen. Basta hintayin lang natin na medyo makaluwag-luwag tayo at makaipon. Makakabalik ka rin, pangako. Pero sa bawat araw na lumilipas, lalong kumakaba ang dibdib ni Kathleen. Hindi siya mapakali. Ayaw niyang maipid sa kahirapan at ayaw niyang mapako na lamang ang kanyang mga pangarap. Isang gabi, habang tulog na si Aldrin at ang kanilang anak na si Migo, kaagad naghanap si Kathleen sa online ng mga scholarship program. Nagsumite siya ng mga aplikasyon at inilihim lamang ito kay Aldrin. Ayaw nga niyang pigilan siya nito. Ayaw niyang maramdaman na kailangan pa niyang maghintay ng matagal. At isang araw, dumating ang isang mahalagang email. Nakasaad nga dito ang mga salitang, "Congratulations! You passed the scholarship exam. Full academic scholarship awaits you." Habang binabasa ito ni Kathleen, napaiyak na lamang din siya sa sobrang tuwa. Pero kasabay ng kasiyahang yun, ramdam niya ang bigat ng desisyong kailangan niyang gawin. Sa mga oras na ito, nagpasya na siyang piliin ang kanyang sariling pangarap. Sa isang malamig na madaling araw, habang humihilig si Aldrin at mahimbing na mga tulog ang kanilang anak na si Migo sa maliit na kwarto, kaagad nag-impake si Kathleen ng ilang damit. Iniwan niya sa ibabaw ng mesa ang isang liham. "Mahal ko kayo. Pero kailangan ko itong gawin para sa atin. Para sa pangarap ko." At tahimik na nga siyang umalis. Hindi man lang lumingon si Kathleen sa kanyang likuran. Hindi niya kayang makita ang mukha ni Migo o ni Aldrin. Dahil baka hindi nga niya kayaning tumuloy. Sa bawat hakbang niya palayo, unti-unti na nga rin niyang nararamdaman na malapit na siya sa kanyang pangarap. Naglakad si Kathleen sa kahabaan ng madilim na kalsada. Dala niya ang isang lumang backpack at ang isang puso na puno ng pangamba. Hindi niya alam kung saan nga siya tutuloy. Wala siyang pera. Wala siyang matutuluyan. Pero mahigpit nga siyang kumapit sa desisyon na iwanan na nga niya si Aldrin at Migo para tuparin ang kanyang pangarap. Para sa kanila rin ito. Paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili habang nilalabanan ng kanyang konsensya. Pagdating sa Maynila, sumalubong sa kanya ang ingay ng lungsod, busina ng mga jeep, sigawan ng mga vendor, at siksikan ng tao. Naiilang nga siyang lumakad sa gitna ng makakapal na tao. Hindi siya sanay. Sa probinsya, ang mga daan ay tahimik. Ang mga tao ay magkakakilala. Sa isang kanto, napansin niya ang isang maliit na karatula. "Bed spacer, wanted. Murang upahan." Nagdalawang isip si Kathleen. Paano kung hindi maganda ang lugar? Pero ngayon, wala na nga siyang ibang pagpipilian. Pumasok siya sa makitid na eskinita at nagpunta sa lumang bahay kung saan nandoon ang karatula. Isang babae ang sumalubong sa kanya. Matangkad, naka-shorts, nakataas ang kilay. "Bed spacer ka?" tanong nito.
Malamig ang boses. Opo. Mahina niyang sagot. 100 bawat gabi. Diyan ka sa taas. May kwarto. May kama. Pero walang aircon. Walang init ng tubig. Bahala ka sa buhay mo. Sabay abot ng susi. Nagpasalamat si Kathleen at tumakyat sa ikalawang palapag. Pagbukas niya ng kwarto, bumungad ang isang maliit na espasyo na amoy kahoy at lumang tela. May isang kama na may manipis na kutsyon at isang sirang ventilador sa gilid. Pero sa puntong ito, para kay Kathleen, parang palasyo na nga ito. Dito niya sisimulang buuin ang kanyang bagong buhay. Kinabukasan, nagsimula na nga siya mag-asikaso ng kanyang pagpasok sa eskwelahan. Bit-bit ang kopya ng scholarship grant. Pumunta siya sa opisina ng universidad. Sa pila, nakatabi niya ang isang babaeng halos kasing edad lamang niya. Maputi, mainhin, at mukhang sanay na sa lugar na ito. Hi, ako nga pala si Lian. Magiliw na bati ng babae. Ngumiti naman si Kathleen. Kathleen nga pala. First year ka rin? Oo, nursing ako. Ikaw? Legal management. Sagot ni Kathleen. At hindi nga niya napigilang ngumiti ng bahagya. Ang galing mo pala. Pangarap ko rin yan dati. Pero natakot ako. Natatawang sabi ni Lian. Naging magaan ang usapan nila. Sa unang pagkakataon, simula noong iwan niya sila Aldrin at Migo, nakaramdam si Kathleen ng konting saya. Kakayanin ko to, sabi niya sa kanyang isipan. Sa unang araw ng klase, punong-puno ng kaba si Kathleen. Ang mga kaklase niya ay karamihan na anak ng mga abogado, negosyante at politiko. Maayos ang ayos, mamahalin ang mga gamit. Samantalang siya, iisang backpack lamang ang bitbit. Ang backpack na kasabay niyang naglakad noong gabi ng pag-alis niya. Habang nakaupo sa pinakagilid ng classroom, narinig niya ang mga bulong-bulungan. Sino ba yun? Mukhang hindi taga dito ha. Tignan mo yung bag niya. Lumang-luma na. Nanginginig ang kamay ni Kathleen sa paghawak ng kanyang ballpen. Hindi dapat ako magpatinag. Bulong niya sa kanyang sarili. Nandito ako para matuto. Hindi para magpasikat. Pagpasok ng kanilang profesor, agad na nga nagsimula ang talakayan. Mga bagong estudyante, tandaan nyo, ang batas ay hindi para sa mahihina. Kung gusto nyo talagang maging abogado, kailangan nyo matutong tumayo kahit inaapak-apakan na kayo. Naiintindihan nyo ba? Tumama ang mga mata ng profesor kay Kathleen. Para bang para sa kanya ang sinasabi nito. Kaya kaagad namang tumango si Kathleen. Lumipas ang mga buwan na puno ng sakripisyo at pagsusumikap si Kathleen. Halos hindi na nga rin siya nakakauwi sa inuupahang kwarto. Madalas, sa library na nga rin siya nakakatulog habang nakasubsob sa makakapal na libro ng batas. Isang gabi, habang nakaupo siya sa madilim na sulok ng library, binabasa niya ang fundamentals of law. Bigla siya nakaramdam ng pagod. Noong saglit nga siya napapikit, bigla naman siyang mayroong narinig na pamilyar na boses. Kathleen, hindi ka pa ba uuwi? Tanong ni Lian habang may dalang 2 cup noodles. Napamulaga naman si Kathleen at ngumiti. Hindi pa. May kailangan pa akong i-review. Ikaw, bakit nandito ka pa? Nag-aalala kasi ako sa iyo eh. Para ka ng multo dito. Tingnan mo, ikaw na lang mag-isa dito. Biro ni Lian habang inaabot ang isang cup noodles. Sa paglipas ng mga taon na puno ng sakripisyo at pagsusumikap ni Kathleen, sa bawat araw na dumadaan, mas lalo niyang pinagtitibay ang kanyang sarili. Unti-unti na nga niyang naaabot ang kanyang mga pangarap na dati ay parang malabo niyang maabot.
Noong makapagtapos siya sa kolehiyo, hindi na rin siya nag-aksaya pa ng panahon. Agad siya nag-enroll sa isang prestihiyosong law school. Para kay Kathleen ay napakswerte talaga niya dahil muli nga siya nakakuha ng full scholarship. Kahit hindi madali, pinili niyang pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho bilang assistant sa isang law firm. At ang mabigat na lungkot ng pagkakawalay sa kanyang anak at kay Aldrin. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang maliit na silid, nakatayo siya sa harap ng bintana at pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad. Sa kamay niya, hawak niya ang luma at kupas na litrato nila. Hindi niya mapigilang mapaiyak habang nakatitig sa litrato. "Kamusta na kaya kayo?" Bulong niya habang maranging nihimas ang litrato. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya kumakabog ang kanyang puso. Hindi dahil sa kaba ng pagsubok sa pag-aaral, kundi sa kirot ng konsensya na paulit-ulit bumabalik sa kanyang isipan. Bigla niyang naalala ang huling beses na nasilayan niya ang mukha ni Migo. Maliit, inosente, nakangiti, at walang kamali-malay na iniwan na siya ng kanyang nanay. Sa kabila namang kalungkutan at konsensyang ito, pinag-igihan pa nga ni Kathleen ang kanyang pag-aaral. Marami siyang motibasyon at dahilan para magpatuloy. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya nakakalimutan ang nangyari sa kanyang tatay. Kaya pilit nga niyang pinaglalaban ang kanyang pangarap na maging isang abogado. Sa paglipas muli ng mga taon, sa wakas, natapos na nga rin niya ang law school at nakapasa na nga rin si Kathleen sa bar exam. Nagbunga ang lahat ng paghihirap at pagsasakripisyo ni Kathleen dahil isa nga rin siya sa mga top-notchers. Paglabas pa nga lamang ng result, kagad na nga rin siyang ibinatawag ng dean ng kanilang law school. "Attorney Kathleen," bati ng kanilang dean habang inaabot sa kanya ang isang certificate. "Ipinagmamalaki ka naming lahat. Isa kang inspirasyon sa mga nangangarap." Lumuhod si Kathleen sa harap ng dean at maluhaluhan nagpasalamat. "Salamat po, Dean. Salamat po sa lahat." Nanginginig niyang wika. Paglabas niya ng opisina, nakita nga rin niya si Lian, ang tanging kaibigan niya na hindi siya iniwan mula umpisa. Niyakap siya nito ng mahigpit. "Sabi ko naman sa iyo, Kathleen kahit anong hirap, maabot mo lahat." Sigaw ni Lian. Tumingala si Kathleen sa langit at buong puso nagpasalamat. Noong maging abogado na si Kathleen ay talaga nagtrabaho siya ng mabuti. Hanggang sa dumating ang araw na nagtayo na nga rin siya ng kanyang sariling law firm. Marami talaga siya natulungan. Mga inaapi, mga mahihirap na walang kayang kumuha ng mamahaling abogado. Minsan, habang kausap nga rin niya ang isang kliyente, napatitig siya sa maliit na larawang nakapatong sa gilid ng kanyang mesa. Isang larawan ng isang batang lalaki na kahawig ni Migo. "Attorney, salamat po talaga. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko mababawi ang anak ko." Umiiyak na sabi ng kanyang kliyente. Ngumiti si Kathleen, pero sa loob-loob niya, parang mayroong sumisigaw. "Ako kaya, kailan ko makakasama ang anak ko?" Ito ang mga tanong na maging siya ay hindi niya kayang sagutin. Sa bawat pag-akit niya sa hagdan ng tagumpay, lalong lumalalim ang kirot sa puso niya. Ibang-iba na ang buhay ngayon ni Kathleen. Nasa kanya na ang lahat ng karangyaan. Kumpleto na nga siya sa lahat at wala nang mahihiling pa. Pero kahit na ganoon, parang may kulang pa rin sa kanyang puso. Sa paglipas pa ng panahon, literal na wala nang nakakapigil kay Kathleen sa pag-abot sa kanyang mga pangarap. Ang batang babae na dati ipinapangarap lamang ang makapagtapos, ngayon, isa na nga siyang respetadong abogado. Matapang, matalino at matagumpay. Ang mga gusaling itinatayo niya
ay nagsilbing monumento ng kanyang tagumpay. Ang kanyang pangalan ay kadalasang lumulutang sa mga balita, kasama ang mga katagang isa sa mga pinakamatagumpay na abogado. Wala na nga siya ibang inatupag kung hindi ang trabaho, mga kliyente, at pagpapalawak ng kanyang mga negosyo. Pero sa bawat gabi na siya ay nag-iisa sa kanyang malawak at marangayang bahay, mayroon pa ring kurot na bumabalik sa kanyang puso. Isang alaala ng bata na minsan niyang iniwan noon. Hindi. Wala akong anak. Yun ang linya na ilang beses na nga niyang sinabi sa kanyang sarili. Pilit niyang itinataboy sa kanyang isipan ang imahe ng batang minsang umiiyak sa kanyang harapan at dinala niya sa kanyang sinapupunan. Hindi ko siya kailangan. Hindi niya rin ako kailangan. Paulit-ulit nga lamang niya itong sinasabi hanggang sa nakalimutan na nga rin niya ang kanyang nakaraan. Hanggang sa nagkaedad na nga rin si Kathleen. Buong akala ng lahat ay isa lamang siyang matandang dalaga. Pero ang katotohanan ay mayroon talaga siyang anak. Isang araw, habang nagkakape si Kathleen sa kanyang hardin, nilapitan siya ng kanyang kasambahay. Ma'am, dumating na po ang bago nating houseboy. Maingat na sabi nito. Hindi naman siya lumingon kaagad. Patuloy nga lamang siya na marahang sinisip-sip ang kanyang kape. Sige, papasukin mo na siya. Anong pangalan niya? Tanong niya nang walang gana. Migo po, ma'am. Migo po ang pangalan niya. Noong marinig ni Kathleen ang pangalan, bigla siya natigilan. Napakuyom ang kanyang kamay sa taas ng kape. Migo? Isang pangalan na matagal na nga niyang kinalimutan. Isang pangalan na minsan nagpalakas ng tibok ng kanyang puso. Pinilit nga niyang itago ang biglang pag-igting ng kanyang emosyon. Sige, sabihin mo, magsimula na siyang magtrabaho. Mariin niyang utos. Unang araw pa lang ng trabaho ni Migo, napansin na nga ni Kathleen ang kasipagan nito. Hindi ito tamad. Maayos kong kumilos. Magalang nga rin sumagot. Magandang umaga po, ma'am. Bati ni Migo habang nagwawalis sa hardin. Magandang umaga din. Sagot ni Kathleen, bagamat malamig ang tono. Pero sa kabila noon, lihim siyang masaya kapag nakikita si Migo. May kakaiba kay Migo na hindi nga rin niya maipaliwanag. Habang tumatagal, lalo naging malapit si Kathleen kay Migo. Madalas nga niyang abutan itong nag-aayos ng kanyang koleksyon ng mga aklat at luma. Migo, matanong ko lang, may pamilya ka ba? Opo ma'am. May tatay po ako. Siya na lang din po ang kasama ko ngayon. Natahimik sandali si Kathleen. Nasaan ba ang nanay mo? Napabuntong hininga naman si Migo. Wala na po, ma'am. Ayoko na po siyang pag-usapan. Para sa akin, wala na po siyang kwenta. Parang mayroong pumunit sa dibdib ni Kathleen. May kakaiba sa kwento ng binata. Gusto pa nga sana niya itong tanungin, pero nire-respeto niya ang kagustuhan ni Migo na huwag na nga itong pag-usapan. Sa paglipas ng mga araw, mas naging malapit pa nga si Kathleen kay Migo. Palagi na niya itong kakwentuhan at kung minsan naman ay kasabay pa nga niyang kumain. Kaya ngayon, hindi may tatanggi ni Kathleen na malaki talaga ang tiwala niya kay Migo bilang kanyang tauhan. Pero isang gabi, habang nag-iinspeksyon ng kanyang koleksyon ng mga mamahaling relo, bigla na lamang din napansin ni Kathleen na may isang relo niya ang nawawala. Teka, nasaan yung isa kong relo? Tanong niya sa sarili habang kinakapa ang mga drawer. Ginawa niya ang lahat para mahanap ito, pero hindi na nga niya ito nakita. Kaagad naman siya nagpaimbestiga sa kanyang mga kasambahay. Hanggang sa noong panoorin niya ang kanyang CCTV, ay hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Si Migo pala ang kumuha
ng kanyang nawawalang relo. Sa sobrang galit ni Kathleen, hindi na nga niya napigilan pa ang kanyang sarili dahil sinira ni Migo ang kanyang tiwala. Ngayon din, dalhin niyo sa akin si Migo. Utos niya sa kanyang mga gwardya. Ilang minuto nga lamang ay nandoon na si Migo. Nakayuko at nanginginig. Migo, bakit mo nagawa to? Ako pa ang pinagnakawan mo? Naging mabait naman ako sa'yo, di ba? Tapos ito pa ang gagawin mo? Lumuluhang yumuko si Migo. Hindi siya makapagsalita. Ma'am, pasensya na po. Inaamin ko po. Ako nga po ang kumuha ng relo. Talaga nangangailangan lang po ako ng pera. May sakit po kasi ang tatay ko. Hindi ko na po alam ang gagawin, kaya nagawa ko yun. Patawad po talaga. Pinipigilan ni Kathleen ang kanyang luha. Pero sa kabila ng kanyang awa, nananaig ang prinsipyo niya bilang abogado. Ang mali ay mali. Ang mga kriminal ay dapat managot. Hindi sapat ang dahilan mo, Migo. Ang pagnanakaw ay pagnanakaw pa rin. Sigaw niya. Ma'am, pakiusap po. Nanginginig ang tinig ni Migo. Pero nang matigas pangalan si Kathleen, wala kang ibang patutunguhan kung hindi kulungan. At sa kabila ng pagmamakaawa ng binata, ipinadampot niya si Migo sa mga pulis. Habang pinagmamasdan niya ang sasakyan ng mga pulis na papalayo, hindi niya napigilang mapabuntong hininga ng malalim. Hindi niya maintindihan kung bakit kahit alam niyang tama ang kanyang ginawa, parang may bahagi pa rin ng kanyang puso ang sumisigaw ng pagsisisi. Bakit ganito? Parang nasasaktan ako sa ginawa ko kay Migo. Tanong niya sa kanyang sarili. Ilang araw na nga ang lumipas mula nung ipakulong ni Kathleen si Migo. Pero kahit anong gawin niya, hindi niya maalis sa isipan ang binatang yun. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang pagmamakaawa ni Migo. Ang mga luhang bumalot sa mga mata nito. At ang tinig nga nito na puno ng desperasyon. Gabi-gabi, habang nakahiga siya sa kanyang malambot at mamahaling kama, nakatitig lamang siya sa kisame. Pinipilit niya kumbinsihin ang kanyang sarili. Ginawa ko lang ang tama. Wala akong maling ginawa. Krimen ang ginawa niya. Hindi ako dapat madala sa awa. Pero sa kabila ng kanyang puso, tila may mali pa rin. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa kanyang kwarto, bigla namang kumatok ang kanyang kasambahay. Ma'am, may naghahanap po sa inyo sa labas. Sambit ng kanyang kasambahay. Mamaya na. Pero ma'am, tatay daw po siya ni Migo. Biglang kinabahan si Kathleen. Ano? Tatay ni Migo? Agad siyang bumangon at naglakad patungo sa gate ng mansyon. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, nakatayo ang isang matandang lalaki na payat. May hawak na lumang sombrero at naksuot ng lumang kupas na polo. Nakayuko lamang ito habang sinasabing, Ma'am, patawarin niyo na po ang anak ko. Ako na lang po ang ikulong niyo. Ako po talaga ang dahilan kung bakit niya nagawa yun. Pinagalitan ko naman po siya noong nalaman ko yun. Patawad po, ma'am. Sana po, patawarin niyo na po ang anak ko. Paulit-ulit nagmamakaawa ang lalaking ito. Pero noong tumingala na nga ang lalaki, pareho sila natigilan ni Kathleen noong magtama ang kanilang mga mata. Kathleen? Sambit muli ng lalaki. Aldrin? Sagot naman ni Kathleen. Hindi siya makapaniwala na ang lalaki nasa harapan niya ngayon at nagpakilalang tatay ni Migo ay walang iba
kung hindi ang kanyang dating kasintahan na si Aldrin. Ikaw ang amo ni Migo? Ikaw ang nagpakulong sa kanya? Paano mo nagawa yun sa anak mo? Galit na sambit ni Aldrin. Iniwan mo na nga kami noon. Tapos ngayon, ipapakulong mo pa siya. Ganyan ka na ba talaga ngayon? Sobrang nagulat talaga si Kathleen sa kanyang mga nalaman. Si Migo, siya ang anak ko. Hindi ko alam. Wala nang sinayang na pagkakataon si Kathleen. Kaagad siya sumakay ng kanyang kotse at nagpunta sa presinto kung saan nakakulong si Migo. Pagkarating nga niya doon, ay kaagad niyang kinausap ang mga pulis. Nasaan si Migo? Pakawalan niyo na siya. Iniatras ko na ang reklamo ko sa kanya. Matigas niyang sabi. Sigurado po ba talaga kayo, attorney? Tanong ng pulis. Oo, walang kaso. Palayaan niyo na siya kaagad. Dali-dali namang inayos ng mga pulis ang mga papeles at pinakawalan na nga rin si Migo. Noong makalaya na nga si Migo, ay kaagad siya nagpasalamat kay Kathleen. Ma'am, salamat po talaga. Napatawad niyo ako. Pangako, hindi ko na po inuulitin. Pero matapos itong sabihin ni Migo, ay kaagad siyang niyakap ni Kathleen. Ako ang dapat humingi ng tawad sa iyo, Migo. Patawad sa ginawa ko at sa mga nagawa ko sa iyo. Migo, ako ang nanay mo. Biglang natigilan si Migo at naitulak si Kathleen. Nag-iba nga rin ang kanyang muka. Anong sabi mo? Ikaw ang nanay ko? Oo, Migo. Ako nga. Patawad. Ngayon ko lang din nalaman. Sorry talaga, Migo. Sana ay mapatawad mo ako. At sana, ayahan mo ako makabawi sa'yo. Hindi. Hindi mangyayari yan. Tawad? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa amin ni tatay, gusto mo bumalik sa buhay namin at humingi lang ng tawad? Tapos ayos na ang lahat? Hindi talaga mangyayari yan. Sampit ni Migo. Biglang napagulo na si Kathleen. Hindi na nga niya napigilan pa ang kanyang emosyon. Bigyan mo ako ng pagkakataon, Migo. Pangako, babawi ako sa iyo. Babawi ako sa inyo. Pinabayaan mo kami. Lahat ng hirap, dinanas namin. Iniwan mo kami basta-basta. Hindi mo na kayang bawiin ang lahat. Tandaan mo yan. Kaagad siyang tinalikuran ni Migo na hindi mo nang lumilingon sa kanya. At sa bawat pagkakabang ng binata papalayo sa kanya, pakiramdam ni Kathleen ay may piraso ng kanyang puso ang nalalaglag sa lupa. Simula noon, paulit-ulit ang pinupuntahan ni Kathleen si Migo sa kanyang tirahan. Isang maliit na bahay sa gilid ng eskinita. Palagi siya nagdadala ng pagkain, gamot, at kung ano-ano pang tulong. Pero kahit ano pang ang ibigay niya, hindi ito tinatanggap ni Migo at ni Aldrin. Sa tuwing nakikita siya ni Migo, isa lamang ang ginagawa nito. Itaboy siya palayo. Umalis ka na. Wala akong kailangan sa'yo. Malamig na sabi ni Migo. Pero anak, kahit minsan lang, pakinggan mo naman ako. Pagsusumamo ni Kathleen. Pero naging matigas pa nga rin si Migo at ang galit sa kanyang mga mata ang nagsasabi ng lahat. Huli na ang lahat para sa mga ginagawa mo. Ngayon pa? Kung kailan dinagdagan mo pa ang kasalanan mo? Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti na nga rin nauubos si Kathleen. Minsan, nagmumuni-muni nga siya mag-isa. Nakatingin sa kanyang mga ari-arian, mga diploma, at mga tropeyo sa kanyang dingding.
Para saan pa ang lahat ng to? Kung ang sarili ko namang anak, hindi ko man lang mayakap, hindi ko man lang malapitan, at ayaw na ako makasama. Bulong niya sa kanyang sarili. Sinubukan pa nga niyang paulit-ulit na suyuin ang kanyang anak, pero tinataboy lang siya muli nito. Ipinaramdam sa kanya ni Migo na wala na nga talagang pag-asa na tanggapin pa siya nito bilang nanay. Hanggang sa unti-unti na nga rin nawalan ng pag-asa si Kathleen, dahil maging si Aldrin ay malaki talaga ang galit sa kanya. Simula noon ay doon na napagtanto ni Kathleen ang lahat ng kanyang mga pagkukulang at pagkakamali sa kanyang sariling pamilya. Ngayon na nga lamang din niya naisip na maaari naman pala niyang tuparin ang kanyang pangarap noon na maging abogado kasama ang mga ito. Pero mas pinili niya na maging makasarili. At ngayon ay huli na para sa kapatawaran na kanyang hinihiling. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Kathleen. Sa kwentong ito ay pinapaalam ang bawat tagumpay na gusto nating makamit ay hindi lamang tungkol palagi sa ating sarili, dahil kaakibat din ito ang mga mahal natin sa buhay. Pag-isipan nating maigi ang bawat ginagawa natin, dahil ang bawat pagkakamali ay hindi basta-basta nabubura ng anumang salita o regalo. Huwag niyo rin pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.